Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng ahensya ng pamahalaan ang paghahatid ng 24/7 assistance sa mga earthquake survivors sa Davao Oriental at Calabit Probinsya. Pahayag ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez, nais ni Pangulong Marcos na tiyaking ligtas lahat ng displaced individuals matapos ang pagyanig ng magnitude 7.4 earthquake sa Davao Oriental nitong Biyernes. Nagbabari ng direktiba si Pangulong Marcos sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRIMC, Office of Civil Defense o OCD, Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine Coast Guard o PCG at lahat ng concerned agencies na magsagawa ng paglikas sa coastal areas, buksan ang emergency communication lines at siguraduhin ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan. Naghatid na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng family food packs at iba pang supplies sa mga apektadong individual. Samantala, nagsasagawa na rin ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng pagsusuri ng mga kalsada, tulay at iba pang infrastruktura para tiyakin ang kaligtasan ng mga residente at ng pasilidad upang marating ang mga liblib na lugar. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Tiniyak ng Department of Public Works and Highways o DPWH na lahat ng national roads sa Davao Region ay ligtas at madadaanan matapos ang magkakasunod na lindol na yumanig sa Davao Oriental. Nitong Sabado, personal na nagtungo sa lalawigan si DPWH Secretary Vince Dizon kasama sina Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian, Department of Education DepEd Secretary Sonny Angara at MINDA Chairperson Leo Magno upang alamin ang kalagayan ng mga apektadong lugar. Ayon kay Dizon, ipinadala sila ng Pangulo upang agad maihatid ang tulong sa mga nasalanta. Batay sa paunang assessment ng DPWH, tanging mga lokal na kalsada lamang ang may pinsala dahil sa mga pagguho ng lupa, habang nananatiling passable ang lahat ng national roads. Ipinagutos din ng kalihim ang pagde-deploy ng quick response assets sa lalawigan upang mapabilis ang clearing operations at pagsasaayos ng mga infrastruktura.
Sinimula na rin ng DPWH ang masusing assessment ng mga paaralan, ospital at iba pang pampublikong gusali habang tiniyak ni Dizon na buo ang suporta ng ahensya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unahin ang agarang kaligtasan at kapakanan ng mga residential o residente ng Davao Oriental. Pinapunta kaming lahat ni Pangulo today kasi talaga he wants to provide the fastest relief as fast as we can. That's why Sec Rex is here, Sec San is here, our secretaries ng MINDA is here. So, unang-una, report nga ako for DPWH. So, all roads are passable. National highway is passable. May damage pero minor. No, pero may mga malaking damage sa mga local roads. So ngayon, ang inutos ng Pangulo natin is lahat ng assets ng DPWH ipinasa na namin sa local government units. So yung mga nagki-clear starting kahapon, ano na yon, no? Nasa kamay na ng local government units yon, kay mayor at kay governor, no? So para wala nang bureaucracy. So tuloy-tuloy na, no, ang clearing. Maraming mga barangay roads, especially leading to the mountains, ang tinamaan because of landslides and may mga nasira. So we're currently clearing all of that. Si DPWH Secretary Vince Dizon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. FIVOX nagpadala ng team sa Davao Oriental para magsagawa ng damage assessment kaugnay ng malakas na lindol. Mag-uulat si Ray Ferrer. Iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang pagkasawi ng 7 katao sa nangyaring malakas na lindol sa Davao Oriental. Gayunman patuloy pang biniberipika ng NDRRMC ang bilang ng mga nasawi, gayon din ang napaulat na 11 nasugatan. Nasa 7,715 pamilya ang nailika sa 7 evacuation centers habang 3,519 na pamilya o 8,436 na individual ang lubhang naapektuhan. Samantala, may 33 kabahayan ang naapektuhan ng pagyanig. 28 rito ang bahagyang nasira habang 5 naman ang totally damaged. May 7 road sections kabilang ang ilang kalsada at 3 tulay ang naapektuhan din ng malakas na lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Ngayon si Publiko. PCO. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRIMC ang pagkasawi ng 7 katao sa naganap na malakas na lindol sa Davao Oriental. Gayunman patuloy pang bineberipika ng NDRIMC ang bilang ng mga nasawi, gayon din ang napaulat na 11 nasugatan. Tinatayang 7,715 pamilya ang nailikas sa 7 evacuation centers habang 3,519 na pamilya o 8,436 na individual ang lubhang naapektuhan ng pagyanig. Samantala, may 33 kabahayan ang naapektuhan ng lindol, 28 rito ang bahagyang nasira habang 5 naman ang tuluyang nasira. Mayroon ding 7 road sections kabilang ang ilang kalsada at 3 tulay na naapektuhan ng malakas na pagyanig. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ligtas nang nakabalik ang mga pasyente sa loob ng 3 Department of Health o DOH hospital sa Davao Region matapos ang 7.4 magnitude na lindol doon. Matatandaan pansamantalang inilipat nitong Biyernes sa mga temporary tents sa triage at evacuation areas ang mga pasyente ng DOH Davao Regional Medical Center o DOH DRMC, DOH Davao Occidental General Hospital o DOH
DOGH at DOH Southern Philippines Medical Center o DOH SPMC bilang bahagi ng standard safety protocols habang isinasagawa ang structural integrity assessment ng mga gusali. Ilang estudyante ang itinakbo sa DOH DRMC at isang pasyente ang ligtas na nanganak sa evacuation area ng ospital pagkatapos ng unang pagyanig. Sa kabila ng pagiging pinakamalapit na ospital sa epicenter ng lindol, ligtas naman ang mahigit 600 pasyente ng nasabing ospital. Very important kasi na ilalabas mo lahat ng pasyente. At pagkatapos nun, check yung building ng mga engineer ng hospital to make sure it is safe to go back in. So, pagka kasi hindi may mga cracks yan or may danger, may aftershock. Then yung gensets na sinasabi, importante yun kasi some of the patients critically ill, nakakabit sa ventilator. Kailangan na ng kuryente. May battery power yun for a short period of time. Pero kailangan mabigyan ng power to continue to give ventilator. Si Health Secretary Ted Herbosa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Umabot na sa 87,931 na mga pamilya o 356,858 na mga individual ang naapektuhan ng magnitude 7.4 at 6.8 na lindol sa Manay, Davao Oriental. Sa Saturday News Forum, sinabi ni DSWD Director Maria Isabel Lanada na ang mga apektadong pamilya ay mula sa 205 barangay ng 33 munisipalidad sa 7 lalawigan sa Region 11 at Caraga Region. May 29 na evacuation centers na kasalukuyang tinutuluyan ng 2,241 pamilya o 10,001 individual, habang ang iba naman nananatili sa kanilang mga kaanak at kaibigan. Tiniyak ng DSWD ang patuloy na sapat na ayuda para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Umabot na sa mahigit 2 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura ng 747 paaralan sa ilang rehiyon sa Mindanao na naapektuhan ng magnitude 7.4 na lindol na tumama sa Manay, Davao Oriental. Batay sa huling tala ng Department of Education Disaster Risk Reduction and Management Service o DepEd DRRMs, pumalo na sa 89,691 na mga mag-aaral at 8,324 na mga guro at kawani ang naapektuhan. Sa bilang na ito, 137 mag-aaral at 49 na guro ang naiulat na nasugatan. Sa kabuuan, 717 silid-aralan ang tuluyang nawasak, 2,800 at 26 ang bahagyang napinsala, at 528 naman ang lubos na nasira. Mayroong ding 124 na water and sanitation facilities at 2,921 learning materials ang nadamay sa lindol. Ipinatupad na ang class suspension sa 77% ng mga apektadong paaralan upang bigyang daan ang assessment ng infrastruktura at ang pagpapatuloy ng pag-aaral sa pamamagitan ng alternative delivery modes gaya ng modular at online learning. Patuloy naman ang isinasagawang damage assessment ng DepEd o DRRMs, katuwang ang Education Cluster at Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC upang matiyak ang kaligtasan at mabilis na pagbangon ng mga paaralan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Update pa rin po sa lindol sa iba naman pong bahagi ng ating bansa. Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang bahagi ng Zambales nitong Sabado, bandang alas 5:32 ng hapon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, natukoy ang sentro ng pagyanig sa Cabangan, Zambales, na may lalim na 100 kilometro. Naitala ang intensity 3 sa Cabangan at iba, Zambales. Habang intensity 2 naman sa Kalumpit, Bulacan, San Fernando, La Union, Gimba, Nueva Ecija, Bani at Dagupan City, Pangasinan, Santa Ignacia, Tarlac City, Ramos, Tarlac at Botolan, Subic at San Marcelino, Zambales. Ayon sa PHIVOLCS, inaasahang aftershocks lamang ang posibleng maranasan at walang banta ng tsunami matapos ang lindol. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yumanig naman ang magnitude 6.2 na lindol sa Caguait, Surigao del Sur, bandang alas 10:32 kagabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, natukoy ang sentro ng lindol sa layong 22 kilometro hilagang silangan ng Caguait, Surigao del Sur na may lalim na 10 kilometro at tectonics ang pinagmulan. At sa pagpapatuloy ng ating balitaan ay syempre ayan, naibalita po natin yung iba't ibang mga lindol na nangyari dito po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kaya naman ay balikan natin, makikihingi tayo ng update naman doon sa Davao Oriental, no? Makakasama natin live via phone patch si Governor Nelson Dayanghirang, ang governor po ng Davao Oriental. Magandang araw po, Governor Dayanghirang. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yes, magandang araw po, magandang araw. Magandang araw. Alam po namin na busy-busy kayo, Gov. Maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa amin at sa ating mga kababayan. Makikibalita lang po kami, kumusta na po ang Davao Oriental matapos po itong magnitude 7.4 na lindol? Sa kasalukuyan po, no, nagpupulong po kami ng lahat ng mga mayors ko together with the provincial officials para pag-usapan yung extent of damage ng bawat lugar. No, as of now nasa mga 50,000 plus na po yung affected families, no. Okay. Ng partial report yan ng mga local government unit, no. Meron na ring mga report na mga namatay. So yun po yung mga inaayos namin at saka kung anong mga kailangan suporta na pwede namin ibigay at hingiin sa national government. Gov, nabanggit niyo po na 50,000 yung mga affected families and meron na pong casualty. May update po ba doon sa pinaka-initial na bilang ng vine-verify po ninyo na mga namatay? Sorry po, ang affected number of families pala namin is, latest po ito is 95,338. Okay, 95,000. Okay, marami-rami na rin po. And Yes, yung po. yun pong yung sabi niyo po, may update po ba doon sa vine-verify ninyo na mga namatay doon sa lindol po? Sa namatay po, merong nalagdag isa, naging 4 na ang total na namatay at ang injured po is nasa 294. Okay. Naku, marami na rin pala. So, 4 na po, based on latest data ni na Governor, 4 na po ang patay, tapos 294 naman po ang injured sa kanyang nasasakupan dyan sa Davao Oriental. Yes po. Yes, and also, Gov, ito po, yung pong mga gusali na partikular po, yung mga ospital, eskwelahan, o kaya mga kalsada po, meron na po bang inspection na isinagawa at kumusta po ang mga ito? Ang initial report po na totally damaged houses is nasa 152 pa lang dahil una-una hindi pa mapasok yung ibang barangay dahil sa mga landslide na nangyari. Okay. Then ang partially damaged is nasa 1,132. So yun po yung initial report na
dumating sa amin, no? So patuloy pa ho itong lalaki dahil sa ang iba hindi pa po nakapag-submit ng report. Okay, yan. So, posible pang tumaas yung bilang ng ating mga damaged na houses. 152 totally damaged and ayon kay Gov, 1,132 yung partially damaged. Nabanggit nyo po na isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa masyadong na-update ito ay dahil doon sa mga landslides. Gov, when it comes to landslide po, meron po ba mga kalsada na naapektuhan din ng landslide na hindi madaanan? Marami po kami daan na as of now not possible going to the different barangays Okay. due to landslide. So far, ang National Highway, passable naman po ang National Highway, no? Kaya nagkakahirapan kumuha ng mga information sa ibang barangay dahil hindi nga ho passable as of now ang daan. And initially, meron ng mga equipment coming from the DPWH, no? Okay. Na inaugment dito sa mga affected areas para magsimula magtrabaho at alisin yung mga landslide. Mabuti naman po kung ganun. Gov, ito naman po, kasi meron din kaming mga nabalitaan. I'm sure hindi po yata ito sa Manay, Davao Oriental. Pero itanong na rin namin, yung po mga patient daw po na temporarily po inilabas sa mga ospital for their safety po, meron din po bang ganitong kaso sa inyong mga constituent or yung nasasakupan yung mga ospital? Inilabas din po ba ang mga pasyente at naibalik na po ba after assessment ng integrity po ng hospital buildings? Actually, after nung 2 lindol, no, lahat ng mga pasyente sa lahat namin na hospital, inilabas, inilikas, no, yung iba na ibalik na, but sad to say, sa municipality of Manay, meron tayong district hospital na totally damaged, Okay. na temporary nilabas muna natin yung mga pasyente, nilagay natin sa mga tent, but nakakaawa dahil umulan kagabi ng malakas. Okay. So nabasa yung mga pasyente natin at nabasa rin yung mga health worker natin, no? So para yun po yung kasalukuyang sitwasyon natin. Ayun, so nakakalungkot po. Siyempre, pinag-iingatan din po natin lalo po yung ating mga pasyente. Siguro ito po yung pagkakataon natin, Gov, kung ano po yung panawagan para sa mga iba pang tulong na kailangan nyo dyan, lalo na po dito sa mga tents na ito, Gov. Of course, maraming salamat po, no, sa pagbibigay niyo ng pagkakataon. Nais ko pong iparating sa mga nais tumulong sa probinsya ng Davao Oriental na naapektuhan ng lindol. Sana po makapagbigay kayong tulong tulad ng mga tent, mga medicines po at food packs, and nagpapasalamat rin po ako sa mga national government agencies na pumunta na dito at nangako na magbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol. Ayun. Ay, speaking of, bago po inyong final message, speaking of the national government agencies, sapat naman po ba yung tulong? Lalo na po yung mga immediate na food, kasi syempre yun po ang kailangan talaga, no? Yung mga pagkain. And also, itong sinasabi nilang food packs po. Tama ba, Gov? Meron na po bang nakarating dyan? Yes po, merong initial na dumating dito. Ito nga, nagpupulong kami ng mga mayors, no? Para sa karagdagan ng mga requirements pa at lalong-lalo na sa kakulangan ng tubig, no? Kakulangan ng tubig at mga hygiene kits. Then, sana may mga heavy equipment pa na mapadala sa amin para mas mapabilis ang pagtanggal ng mga landslide. Ayun. Okay, so yan po. And ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa Radyo Pilipinas World Service, Gov. Okay, sa ating mga kababayan, no, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, humihingi po ako ng tulong sa inyo para matulungan po ang aking mga kababayan na naging biktima nitong 2 nakaraang lindol dito sa probinsya ng Davao Oriental. At muli nanawagan ako sa ating pamahalaan sa nasyonal na sana huwag kayong magsawa sa inyong pagbibigay tulong. At sa akin namang mga kababayan, ang aking pakiusap, maging matatag tayo at magkaisa sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kahirapan. Anyway, nandito ang inyong gobernador, nandito ang ating goberno na handang tumulong
sa mga apektado ng nakaraang lindol. Ayun, maraming salamat po, Governor Nelson Dayanghirang ng Davao Oriental. Mabuhay po kayo at mag-iingat po kayo dyan. Thank you po. Thank you po. Yan po si Governor Nelson Dayanghirang ng Davao Oriental at nakausap po natin siya tungkol nga dito sa update ng kanilang mga isinasagawang relief operations at iba pang pagtulong sa pangangailangan ng ating mga residenteng apektado ng nagdaang bagyo dito sa Davao Oriental. Okay, sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nagpaalala ang pamahalaang lungsod ng Maynila sa publiko na palaging maging handa sa posibleng malalakas na lindol kasunod ng magkakasunod na pagyanig sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inatasan ni Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang mga opisyal na mahigit 800 barangay sa Maynila na tiyaking handa ang kani-kanilang nasasakupan sakaling tumama ang malakas na lindol. Ayon sa alkalde, nakahanda ang lungsod sa pamamagitan ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, Manila Health Department o MHD at iba pang lokal na ahensya upang agad makaresponde sa anumang sakuna. Hirikayat din ni Moreno ang mga paaralan, pribadong kumpanya at mga tanggapan ng gobyerno na magsagawa ng sabayang earthquake drill bilang paghahanda sa tinatawag na The Big One. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, Presidential Communications Office o PCO Acting Secretary Dave Gomez sang-ayon kay Senador Sherwin Gatchalian na hindi dapat pumasok sa Public Works Project ang PCO. Magbabalita si Alvin Baltazar. Sangayon si PCO Acting Secretary Dave Gomez kay Senador Sherwin Gatchalian na hindi dapat na makilahok ang Presidential Communications Office sa anumang Public Works Project. Ang pahayag ay ginawa ni Gomez sa harap ng naging pagtatanong ni Senador Gatchalian sa kung bakit may communication office ang PCO sa Bukidnon. Ayon naman sa PCO, inisyatiba ng nakaraang administrasyon ang pagpapatayo ng Government Communication Academy na nakontrata sa DPWH. Ayon kay Gomez, hindi nga sana nakilahok ang nakaraang administrasyon sa ganitong proyekto na ay hindi naman saklaw ng kanilang mandato o pangunahing tungkulin. Kaugnay nito ay pinahayag ni Gomez na isinasapinal na ang pagdodonate ng Government Communication Academy sa Northern Bukidnon State College na tiyak na pakikinabangan ng mga mag-aaral ng nasabing State College. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kamara hiniling sa Commission on Audit o COA na isailalim sa fraud audit ang 6.4 billion pesos Local Government Support Fund o LGSF noong panahon ni dating CM Ibrahim. Si Kathleen Forbes sa balita. Ipinanawagan ng House Committee on Public Accounts sa Commission on Audit na magsagawa ng fraud audit kaugnay sa umunay irregular na paggastos ng 6.4 billion na pondo mula sa 2024 Local Government Support Fund sa ilalim ng pamumuno ni dating Bangsamoro Chief Minister Ahod Ibrahim. Batay sa House Committee Report No. 1502 na inihanda ng komiteng pinamumunuan noon ni dating Representative Joseph Paduano, inirekomenda ang isang specialized forensic investigation dahil sa mga indikasyon ng posibleng may paglabag sa batas laban sa pandarambong, graft at malversation of public funds. Dapat umano masilip ng COA yung tinatayang 1.5 billion pesos na disbursement kada buwan noong panahon ni Ibrahim na nooy sabay na nagsilbing Chief Minister at Pangulo ng United Bangsamoro Justice Party. Ipinunto pa ng committee report na posibleng merong naganap na political favoritism at financial kickback sa pamamahagi ng pondo. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ipinagutos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa lahat ng regional director ang pagsumite ng kumpletong datos hinggil sa mga prangkisang inilabas sa buong bansa. Naisibagong talaga ang LTFRB Chairman Vigor Mendoza II na pabilisin ang pagtugon sa mga problema sa pampublikong transportasyon lalo na sa mga kalunsuran. Anya, sobra na ang hirap na dinaranas ng mga commuter sa araw-araw na pagbiyahe mula sa pagpasok sa trabaho at paaralan hanggang sa pag-uwi. Dagdag pa niya, ang pagbibigay ng solusyon sa mga problema sa pag-commute ay magsisimula sa tumpak na datos. Tiniyak ni Mendoza na makikinabang ang milyong-milyong commuter sa database decision-making ng ahensya. Binigyan lamang ni Mendoza ng 7 araw ang mga regional directors para magsumite ng detalyadong datos ng lahat ng unit na binigyan ng authority to operate, kabilang ang bilang ng mga unit na kasalukuyang operational. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para sa regional news sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas ngayon makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Pamamahagi ng cash gift para sa expanded centenarian beneficiary sa lungsod ng Tugigaraw, nagpapatuloy si Dina Villacampa ng RP Tugigaraw sa report. Tuloy-tuloy lamang ipangitanek ng National Commission for Senior Citizens o NCSC Region 2 ta insentibo na manakamira ang benepisyaryo na Expanded Centenarian Act of 2024. Tataday nga agaw lamang igamanga na 271 na senior citizens sa syudad na Tugigaraw inakaalawa tatagi 10 milda na cash gift na gafut na gobyerno. Ibenepisyaryo ira yari manakamira nga nagdetanda nga na idago na 80, 85, 90 entre 95, Megafu Marso 18 at Disyembre 31, turi 2024, entre sangaw nga 2025. I-Expanded Centenarian Act ay taday nga dorob nga mangiadde tadayaw tamanakam ira na ira isimbolo na nakasta nga tadak sangaw na komunidad ta nasyon. Yato ni balita nagafuta syudad at Tugigaraw yaw si Dina Tudaw Villacampa para ta Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sisimulan na ng Sangguniang Panglungsod ng Baguio ang pagtalakay sa Smart Urban Mobility Project matapos makumpleto ng proponent ang mga dokumento para rito. Magbabalita si Joseph Cabanas ng RP Baguio. Rogyanan ti Sangguniang Panlunsod ng Baguio ti panang ripaso iti Smart Urban Mobility Project kalpasan a sertipikran ti Sekretaryo ti Sangguniang Panlunsod a kompleton dagiti kasapulan a dokumento para iti proyekto. Naikan iti gasut 20 aldaw ti Sangguniang Panlalawigan a mga dal iti proyekto. Panggap ti SUMP wenno ti Smart Urban Mobility Project apasayatan ti transportasyon iti uneg ti Central Business District ken ti entero a syudad babaan iti mauawagan a holistic smart mobility solution.
Sakop ti proyekto ti financing, design, construction, installation, operation kan maintenance ti mobility fee, charging system kan advanced traffic management, karaman pa ti automated traffic enforcement, smart parking management, smart command center, kan integrated mobility application. Maipalagip ang nagbalin ang kontrobersyal ti SUMP gapo iti singasing apan nakasingir dagiti turista nga umuneg iti Central Business District babaan iti mauawagan a congestion fee. Manipod ito'y Radyo Pilipinas Baguio. Siyak ni Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga octogenarian at non-genarian sa San Andres, Catanduanes tumanggap ng cash gift. Si Rosie Nieva ng RP Virac sa balita. Kinundusir kang National Commission of Senior Citizens sa pakikipagtabangan kan Local Government Unit kan San Andres, Catanduanes as in Office of the Senior Citizens Affairs San Andres ang pananaonin cash gift para sa mga octogenarian as in nonagenarian na senior citizens. Ang mga benepisyaryo iyo ang mga senior citizens na nagselebrar kan sa indang kumpleanyo kan bulan in Hulyo, Agosto asin Septyembre 2024 hasta 2025. Sa irarom kan RA 11982 o ang Expanded Centenarian Act, ang gabos na Pilipino nagtitinirman sa Pilipinas o sa ibang nasyon na nag-aabot sa edad na 80, 85, 90 asin 95 ang makakaresibin ng 10,000 pesos como cash gift. Nagabot man sa 112 benepisyaryo gikan sa manlain-lain na barangay ang natawan ng tabang pinansyal na magagamit ninda sa pang-araw-aldaw na pangangaipo. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Face-to-face classes suspendido sa syudad ng Lapu-Lapu kaugnay ng sunod-sunod na naramdamang pagyanig. Detalye mula kay Jess sa Agua Ilana ng RP Cebu. Suspendido ang face-to-face classes sa Dakbayan sa Lapu-Lapu adlaw nga Lunes ug Martes, Oktubre 13 ngadto sa 14. Kini mao gianunsyo ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan pinaagi sa Facebook page niini. Matod sa mayor pagahimo ng subli nga pagsusi sa mga school buildings aron masigurong luwas alang sa mga magtutudlo ug mga tinun-an. Human usab sa pakigpulong sa Department of Education Lapu-Lapu City Schools Division, gitakda ang psychosocial intervention alang sa mga nalisang sa nilabay nga mga pagtayog. Ilabi na ang nabati ni atong Biyernes di indaling gipagawas sa mga estudyante human sa kusog nga linog sa Davao Region nga niabot sa intensity 4 sa Metro Cebu. Ipahigayon ng psychosocial session sa first period sa Miyerkules ngadto sa mga pampublikong tunghaan ug kining susamang aktibidad giawhag apan dili required sa mga pribadong tunghaan. Tumong sa maong mga lakang nga masigurong maproseso sa mga estudyante ug empleyado sa mga tunghaan ang ilang mga emosyon ug kaguol, lakip ang kabalaka sa padayong pagtayog nunot sa linog sa Northern Cebu ug sa Mindanao. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Initial screening sa Iloilo International Airport formal nang tinanggal. Mag-uulat si Emmy Santiagudo ng RP Iloilo. Ginpatuman na sa Iloilo International Airport ang pagdula sa initial screening bilang pagsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kabay nini sa inisyatibo sang Department of Transportation nga tagaan sang prioridad ang eksperyensya sa mga pasahero samtang istrikto nga ginapatuman ang aviation security protocols. Agud mag-complement sa bag-o nga development sa paluparan, gin-reactivate man ang employees entrance nga nagahatag sang separado nga access point sa mga personnel sang airport. Sa sinisuno sa kaap, mapain ang empleyado sa mga pasahero. Naibaluan nga antes ang transition, naghiwat sang serya sang pagpanghanda ang paluparan. Yara sa linibo ka mga pasahero kada adlaw ang gina-accommodate sang airport, pinaagi sa local kag international flights. Mula sa Iloilo, Emano Santiagudo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nawasak naman na District Hospital sa Davao Oriental, kailangan ng palitan ng bago ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Narito ang report ni Armando Finiquito ng RP Davao. Kailangan ng palitan ang nasirang Manay District Hospital matapos itong mawasak dahil sa pagtama ng 2 lindol sa Davao Oriental itong Oktubre 10, 2025. Ito ang inihayag ni DPWH Secretary Vince Dizon sa isang press conference nitong Sabado sa Davao City. Ani Dizon na base sa assessment ng kanilang mga personahe, hindi na magagamit ang nasabing ospital dahil sa malaking pinsala na natamo nito. Paliwanag ng kalihim na delikado na umano ang nasabing gusali kung hindi na ito papalitan dahil may kalumaan na rin ito. Kaya kailangan na talaga ang complete reconstruction ng nasabing pagamutan. Nitong Sabado ng umaga, binisita ni Dizon ang nasabing ospital kasama sina Education Secretary Sunny Angara, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian at Mindanao Development Authority Chairman Secretary Leo Tereso Magno para alamin ang sitwasyon ng nasabing ospital. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lanao del Sur nakikiisa sa pagsulong ng Ministry of the Interior and Local Government sa mga makabagong programa para sa Gender and Development o GAD sa lalawigan. Magbabalita si Alwidad Bashir ng RP Iligan. Miyapad the provincial government of Lanao del Sur sa ina din na 2-day orientation ay tatalagad para kuma programa makaantap sa gender and development sa Intero Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Paguluan na ng Ministry of the Interior and Local Government at taka MILG giyang kaiya programa. Inilumbay ni sa Blue Lotus Hotel sa Ingad da Davao sa giyapagan na yapitugawi sa giulan-ulan na October 2025. Ayam yabuloy representative ay Lanao del Sur, nagyang kayabang sa tanwa si Amera Magarang Agumerhama Balt pun sa Provincial Gender and Development Technical Working Group ang takapigad TWG ako si Fatima Sura Makadaga MILG Lanao del Sur. Balamyang bitira sa orientation ay nadinira na sumabagu a programa para ko kapakabagra o mga initiative ay malaan tapyan na sukapagusuro gender and development sa intero ingid Tinwaranao. Dua mala program amyan discuss ro amala detaro gender and development focal point system functionality assessment tool antaka GFAS and gender equality disability and social inclusion antaka GEDC. Gia programa na para ini ko suporta ko mga bae sumabang sa tanwa adin na haidian antaka persons with disabilities antaka PWDs sumang marginalized a grupo ang mapitsiran para ko local planning policy formulation ago development programs. Makapupon si Sagyang Kayaing Deligan City sa si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan.
Mahigpit na binabantayan ngayon ng Department of Trade and Industry o DTI ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga lugar na idineklara sa ilalim ng state of calamity matapos ang malakas na lindol na yumanig sa bahagi ng Davao Oriental nitong Biyernes 10 ng Oktubre. Sa inilabas na pahayag, ipinaabot ng DTI ang pakikiisa at panalangin nito sa mga apektadong residente ng Mindanao. Ayon sa ahensya, otomatikong ipinatutupad ang price freeze sa mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, tubig at gamot sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Kasabay nito, inatasan na ng DTI ang kanilang mga regional at provincial offices sa Mindanao na mag-ikot at magsagawa ng masinsinang monitoring sa mga tindahan upang matiyak na walang magaganap na overpricing, hoarding o profiteering. Hinimok din ng DTI ang mga negosyante na manatiling makatao at makatarungan sa panahon ng sakuna. Tiniyak ng ahensya na patuloy nilang poprotektahan ang kapakanan ng mga mamimili at tutulungan ang mga negosyong apektado tungo sa agarang pagbangon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Handa ang Department of Agriculture o DA na kunin ang responsibilidad sa paggawa ng mga farm-to-market roads o FMRs kasunod ng pagdiskubre ng mga hindi umiiral at mga sobrang mahal na proyekto sa ilalim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa kanyang tugon sa hamon ng Senate Committee on Finance, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na handa ang ahensya para pangunahan ang mga FMR. Ang potensyal na paglilipat ng mga proyektong FMR sa DA ay tugon sa mga alegasyon ng hindi wastong paggamit sa pondo sa ilang proyektong FMR na nasa pamamahala ng DPWH. Sa ilalim ng kasalukuyang polisiya, tinutukoy at pinatutunayan ng DA ang mga lugar para sa FMRs at inililipat sa DPWH na namamahala sa bidding at construction ng mga proyekto. Kamakailan lamang ay minarkahan ni Senador Win Gatchalian na tumatayong chairman ng Finance Panel ng Senado ang mga sobrang mahal na proyekto na tinatayang pagkalugi ng mahigit 10 bilyong piso para sa pagpapagawa ng 70 kilometrong kalsada. Hinamon ni Gatchalian ang DA na pangunahan ang mga proyektong FMR, lalong-lalo na sa gitna ng patuloy na skandal sa DPWH dahil sa mga anomalous flood control projects. Sa gitna ng pagkagalit ng publiko dahil sa korupsyon, inatasan ni Chu Laurel ang pag-audit ng mga proyektong FMR at imbestigahan ito kung may bahid ito ng korupsyon. Sa kasalukuyan, kinumpirma ng DA na mayroong 7 na hindi umiiral o ghost projects sa lalawigan ng Davao Occidental na may tinatayang halaga ng pagkalugi ng 105 milyong piso. Inaasahan na matatapos ang audit bago matapos ang taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahan na bababa ang presyo ng diesel ngayong linggo, subalit ang presyo ng gasolino ay tinatayang tataas ng panibago dahil sa kakulangan sa supply. Sa isang ulat, sinabi ni Jetty Petroleum President Leo Bellas na nakikitaan na bababa ang presyo ng diesel ng nasa 10 sentimo kada litro, habang ang presyo ng gasolina ay posibleng umakyat ng 40 hanggang 60 sentimo kada litro. Iniugnay ni Bellas ang inaasahang rollback sa presyo ng diesel sa mas mababa sa inaasahan na paglabas ng krudo ng mga oil-producing countries pagdating ng buwan ng Nobyembre. Para sa gasolina, sinabi ni Bellas na nananatiling suportado ito dahil sa pagtaas ng demanda mula sa China at India at gayon din sa Indonesia.
Ayon kay Belias, isa ring rason ay ang inaasahang pagluwag ng premium dahil sa kasunduang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas at inaasahan din na bababa ang presyo ng krudo at Means of Platts Singapore o MAPS dahil sa kaganapang ito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Nakapagrehistro si Juan Gomez de Leaño ng triple-double para pangunahan ang Converge lagpas sa Titan 129-92 sa PBA Philippine Cup na ginanap sa Inares Center sa Montalban, Rizal nitong Sabado. Nakapagtala ang second overall pick ng draft ngayong season ng 15 puntos, 11 assist at 10 rebounds sa kanyang PBA debut. Simula pa lang ng unang quarter ay hindi na hinayaan ng Converge na dumikit pa ang Titan kung saan umasa din ang Fiber Xers sa impresibong double-double performance ni Justin Arana na may 28 puntos at 22 rebounds habang nagtapos si Shawnee Winston na may 16 na puntos. Tanging si Joshua Monson ang nakagawa ng double digit para sa Giant Risers na may game high na 31 puntos. Sa isa pang laban, nalusutan ng rain or shine ang Meralco 96-95 sa isang kapanapanabik na overtime. Binura ng Elasto Painters ang 16 na puntos na pagkadehado 81-65 sa huling bahagi ng third period at napalapit sa isang puntos na lamang 89-88, may 17 segundo na lamang ang natitira sa fourth period pagkatapos ang 4-point play ni Kylan Tiongson. Isa lamang ang naipasok ni Chris Newsom sa kanyang 2 free throws pagkarang ma-foul ni Gian Mamuyak para ibigay sa Meralco ang 2-point lead, subalit sinagot ni Gabe Norwood ito para maitabla ang laban at dalhin sa overtime. Nagtapos si Chongsong na may 23 puntos at 10 rebounds para sa rain or shine, habang sina Norwood at Keith Dato ay nagdagdag ng tig 11 puntos. Nakapagrehistro naman si Bong Quinto ng double-double na may 18 puntos at 10 boards, habang nagambag si CJ Cancino ng 18 puntos para sa Meralco. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nalampasan ng University of Santo Tomas ang Ateneo de Manila University sa isang kapanapanabik na triple overtime 98-89 sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament na ginanap sa Blue Eagle Gym sa Quezon City. Nalimitahan ng Growling Tigers ang Blue Eagles sa 4 puntos na lamang sa ikatlong overtime period, habang nakagawa ng 13 puntos kung saan 5 puntos ay nanggaling kay Collins Akawe. Ang triple overtime na ito ay ang kauna-unahang pagkakataon sa UAAP Men's Basketball sa Final Four era. Nagtapos si Akawe na may impresibong double-double na 20 puntos at 19 na rebounds, habang 2 ding Tiger
player ang nagposte ng double-double. Si Nick Cabañero ay nakalikom ng 22 puntos at 11 rebounds, habang si Jello Crisostomo ay nagdagdag ng 18 puntos at 17 rebounds. Nakagawa naman si Fort Sky Padrigao ng 20 puntos sa kanyang pagbabalik sa dati niyang campus. Pinangunahan naman ni Jared Bahay ang Blue Eagles sa natipon nitong 17 puntos, habang nakagawa si Kaimani Ladi ng 14 na puntos. Dahil sa panalo, gumanda ang record ng UST sa 4-1, habang nakuha ng Ateneo ang kanilang ikalawang magkakasunod na talo pagkatapos buksan ang season ng may 4 na sunod-sunod na panalo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements, saka subukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. May bulong-bulungan na ngayon na meron ng espesyal na namamagitan kina Kylie Padilla at Jack Roberto. Nagkatrabaho ang dalawa sa My Father's Wife na nagtapos na nitong Biyernes. Nakaramdam umano ng separation anxiety ang aktres dahil tapos na ang kanilang taping. Quote and quote, for sure meron yan. Lahat naman ng project na napamahal ka sa prod, naging close ka, parang naging pamilya mo na. Meron talagang separation anxiety, yan ang bungad ni Kylie. Ano nga ba ang tunay na estado ng relasyon ngayon ni na Kylie at Jack? Nakangiting sagot ni Jack, quote and quote, close talaga kami, sobrang komportable namin sa isa't isa.
Natatawang dagdag naman ni Kylie, quote and quote, ito na lang, what you see is what you get, parang sounds familiar, it is what it is. Pinagpawisan umano si Jack dahil sa pagkakaugnay nila ng aktres. Quote and quote, importante siya sa akin, yan ang maikling pagtatapos ng kapuso actor. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, pangunahan ni Andres Mulak ang magbibigay ng bagong buhay sa karakter ni Adi sa musical adaptation ng Bagets, The Musical. Ang original na Bagets ay isang coming-of-age movie na nagpasikat sa celebrity dad ni Andres, si Aga Mulak, bilang isang matinee idol. Kasama ni Aga sa nasabing pelikula na pawang tumatak din ang pangalan sa industriya, sina JC Bonin, William Martinez, Raymond Lauchenko, Herbert Bautista, Yula Valdez at Yayo Aguila. Quote and quote, it's surreal. First of all, Bagets is such a generational thing here in the Philippines. And the fact that I got to be part of the cast and then even to play the role of my dad, it's such a big deal for me. I understood really how big Bagets was in the Philippines for Filipinos. It's a big part of Filipinos' childhood, and now I'm just happy to say that I get to be a big part of such a generational project. Yan ang kwento ni Andres. Sinabi pa ni Andres na tuwang-tuwa ang kanyang ama nang malaman na nakuha niyang papel na dati niyang ginampanan. Quote and quote, he was just so happy for me and excited. He's excited because he's gonna see then how I'm gonna do this. Yan ang sabi pa ng aktor sa kanyang interview. At ang pressure na to pa rin ang legacy ng kanyang ama bilang icon ng Bagets ay nandun, ngunit sinabi ni Andres na sisiguraduhin niyang ibibigay niya ang kanyang sariling pinakamahusay na interpretasyon sa karakter na ginampanan ng kanyang ama. Quote and quote, I want this to be my own path. At the end of the day, ang hirap sa amin ang bagong cast ng Bagets. Ang inilabas namin ay hindi dahil sa ginawa ng mga original na cast, kundi dahil gusto naming lumikha ng isang bagay na karapat-dapat para sa mga tagahanga ngayon. Yan ang sabi niya in English. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora, Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kina Susan Aizon at Justin Osia sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, na siya rin naghatid ng ating showbiz balita. Sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports. At maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.